Good day and good afternoon, everyone, especially to our Professor Sir Richie. I hope that nasa mabuti po tayong mga kalagayan as we have this session for today. I am Kizarn Lois Julian and with me is Sir Reynaldo Julian, and we are tasked to discuss about the classroom safety and discipline. So we believe that classroom and safety discipline is very important in creating a positive learning environment. Establishing a safety protocols, maintaining consistent discipline strategies can help ensure a respectful and productive classroom environment. Okay? So, in our session or lecture, we will be discussing kung ano-ano nga ba yung kailangan nating i-check para magkakaroon po tayo ng safety in our classroom. Okay, number one is the physical safety. Kung ano po ba yung mga physical aspects na pwede nating i-ensure para maging safety ang klase natin. Number two is emotional safety. Ano ba yung mga behaviors, yung mga nararamdaman ng mga bata, etc., etc., para at least matulungan po natin sila kung paano mas ma-build up yung or makuha natin yung mas magandang learning para sa ating mga bata. At the same time, is we will also be tackling about the online safety. Since we are already in the 21st century, lahat na po ng mga bata o mga learners po natin is gumagamit na ng mga internet. So, kailangan po nating, as a teacher, we need to ensure the safety of our learners then. Okay? So, what are the things that we need to see when it comes to classroom safety? O, natakil na pala na. Ito yung mga tips for maintaining the physical safety in the classroom. Number one is the proper furniture arrangement. Paano nga po ba yung tinatawag nating pagsasaayos ng furniture sa loob ng classroom? Di pa po sa loob ng ating mga classroom, meron sa amin example is sa mga classrooms po namin, meron pong mga more or less 40 students per classroom. And then we only have that limited space to have to roam around in the classroom. Pag medyo maraming nakatambak na mga furnitures o mga nailagay na furniture sa loob ng mga classroom, syempre mas lumiliit kasi yung mga espasyo natin. And then, wherein mas may risk or mas may risk yung mga bata na madisgrasya. Lalo na po sa mga mas bata nating mga students, like for example yung mga kindergarten, mga elementary, as much as possible, hindi naman dapat maglalaro yung mga bata. Pero may mga times na hindi natin hindi natin maiwasan na ganun po talaga sa loob ng classrooms. Okay, aside from that, kaya kailangan natin ng proper furniture arrangement is that mas nakaka-distract kasi pag maraming mga nakikita or mga nakikita yung mga bata sa loob ng classroom. Mas nadidistract sila sa pag-aaral. Kaya nga po, ang ating butihing DepEd Secretary Vice President Sara, nag-ano siya this year na dapat ipatanggal lahat ng mga posters or mga hindi naman kailangan sa loob ng classroom para ay yung mga attention ng mga bata ay nasa teachers lamang. Next is accessibility of emergency exits. As we all know po that Philippines is in a ring of fire. Lagi po tayong hindi naman lagi, but we are tend to have mga frequent earthquakes. Okay, may mga fires po na naranasan sometimes. Okay, na wag naman po sana mangyari sa atin. But having this emergency exit, mas na-ensure po natin yung mga kaligtasan ng mga bata. Example sa fire, sa mga earthquakes natin. Tama? Kung dati-dati, nung mga traditional schools pa po tayo, iisa lang yung mga pintuan natin. Ngayon is,
almost all classrooms na po, 'di ba? Meron na pong tigdadalawang mga pintuan. Aside from proper management, meron silang entrance at saka exit for safety protocols na din po 'yun. And then next is handling hazardous materials. Lalo na po sa mga laboratories po natin, hindi kailangan po natin mag-establish ng safety procedures sa paggamit ng mga materials po natin or safety natin sa mga chemicals na ginagawa ng mga bata. Okay? Sakop din po sa physical safety ang pagsasagawa natin ng mga drills para alam natin kung ano yung mga gagawin natin sa klase natin. Pero wag naman sana na mangyari kung may mga darating na mga sakuna. Okay? Sa earthquake drills, meron po tayong DepEd Order number 53, series of 2022. Sinasaad po dito na meron dapat tayong mandatory unannounced na fire drills or earthquake drills sa ating mga eskwelahan. Okay? Pero medyo aminado po ako na sa schools po namin, madalang lang po namin ginagawa yung earthquake drills. In fact, baka siguro mga every 6 months or at most yung every 6 months po namin or once in a school year lang po kami nagkakandak ng earthquake drills or yung ang ginagawa din po namin is the simultaneous earthquake drills lamang. Okay? Ano po ba yung ginagawa natin sa earthquake drills? Number one is, pag meron tayong nararamdamang na paggalaw ng mga lupa, ang ginagawa natin is huwag magpanic, but to stay safe and relax, and then duck, cover, and hold. Gaya po ng nasa picture. And then, pag medyo nakita na natin na medyo safe na tayo, if ever may mga helmets po tayo, na at saka mga, ang tawag dito, mga first aid kit, kunin po natin sila. And then, ipipila po natin yung mga estudyante po natin, and then, maglakad sa safe na place. And then, mag-a-account po tayo ng mga bata. Okay? Sa fire drills naman po, ito, medyo madalang ko pong madalang po namin ginagawa yung fire drills. At the same time, yung mga fire drills naman na ginagawa po kasi namin is hindi yung parang sa ginagawa natin sa earthquake drills, no? Sa amin I'm speaking with my experience. Ang medyo naano lang namin sa fire drills namin is kung paano gamitin yung mga fire extinguisher. Tinuturuan kami paano gumamit ng mga extinguishers. Okay? And as for the active shooter drill naman po, ito hindi talaga masyadong kilala sa Pilipinas. Although, since medyo may internet na po tayo, may nakikita tayong mga active shooter incidents sa abroads natin. So, meron silang mga active shooter drills. Okay? No, sana wag namang mangyari sa Pilipinas. Pero siguro it's time na din po na magkaroon tayo ng ganitong mga drills, active shooter drills, because we don't know what the future will hold. Para at least medyo alam natin yung gagawin natin sa mga ganitong pagkakataon. Okay? Next naman po is the health and hygiene po natin. Although balikan po natin sa mga drills aside from the drills and sa mga emergencies po natin is yung pagkakaroon po natin ng guidelines pag may mga bagyo, pag may mga risk sa health ng mga bata, like for example, di po ba pag sinabing may bagyo, may mga certain cases ulit ng mga pagtaas ng mga pag mga sakit, mga ganyan, meron na pong binigay na guideline sa atin. In case man lang magkakaroon tayong mga emergencies, meron tayong distance learning modalities para at least mayroon pa din continuations yung pag-aaral po ng mga bata po natin. Okay? So, sa health and hygiene naman natin, okay, these are some of the guidelines po natin para at least medyo safe tayo sa mga eskwelahan or especially in the classrooms po. Number one is wearing the mask. Although, eto siguro, magwe-wear ka na lang ng mask pag medyo nakakaramdam ka ng sakit. Like for example, ubo at saka sipon.
Although, medyo ine-encourage na 'pag meron ka ng ubo at saka sipon, if hindi na talaga kaya, you may stay in your home and rest na lang muna and then tsaka ka pupunta sa schools para at least maiwasan yung pagkahawa doon sa loob ng ating classroom. Aside from that, frequent cleaning and disinfection sa ating mga classroom. And then, food cook well, lalo na sa ating mga cafeteria para at least hindi magkasiraan ng tiyan siguro yan. And then, frequently, washing your hands. And when you have a sakit nga, yung ubo at saka sipon, dapat, syempre, pag uubo ka, hindi yung paharap. Okay? At the same time, gagamit ka ng panyo or you can cover yung pagbahing or pag-ubo. Eto, madako naman na po tayo sa emotional safety. Dito sa ating presentation, emotional safety is the feeling of trust and openness in a relationship wherein, siyempre, yung sinasabi nating relationship dito is the between teacher and student relationship. Emotional safety is an essential component of a healthy relationship and contributes positively to your mental health and well-being. When you foster emotional safety with the people in your life, you can be authentic to yourself. So, pagka authentic, sabi natin, ito yung parang confident ka or parang nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Okay? Ito naman po yung mga pwedeng strategies natin para magkaroon ng supportive environment para sa ating mga estudyante. Number one is we should encourage open communications. Okay? Dapat i-encourage natin yung mga bata natin, no, na magsalita sila or magkwento sila kung ano man yung mga gusto nilang sabihin sa atin as their parents sa school. Kung may mga concerns sila or mga problema, dapat tayo yung takbuhan nila. Okay, hindi sila yung nahihiya or natatakot man lang. Para at least pag na-address natin yung mga problema nila, hindi sila nahihirapan sa kanilang mga pag-aaral. Okay? Number 2 is promoting respect among students na dapat pinopromote daw natin yung pagkakaroon ng respeto towards each other. Hindi lang yung tayo lang na mga teachers nilang nire-respeto nila or kung sino man yung mas nakakatanda lang sa kanila. Dapat doon mismo sa ating classroom is nagre-respetuhan sila. They treat each other as a siblings. Okay? And then next is we need to address bullying and conflict resolutions. Dapat kung may mga bullying man lang or mga problema sa ating mga classroom, dapat alam natin na agad na aayusin yung mga problemang yon para at least mas effective yung pagkatuto ng mga bata sa classroom natin. Okay? So, ito naman po, these are the signs that they are emotionally safe. Meaning, yung mga taong nakapaligid mismo sa mga estudyante natin o sa sarili natin na nakakatulong, okay, sa ating mental health or sa ating emotion. Okay, nakakatulong mag-ensure sa ating mental health. Okay, number 1 is yung mga friends natin, they respect your privacy and need for your own life. Alam nila yung salitang privacy. Hindi nila pinapakialaman kung ano man yung mga ginagawa mo, ano yung paniniwala mo. At the same time, alam nila na kung ano yung mga kailangan mo sa buhay mo. Number 2 is, you feel like you can take up space around them. Meaning siguro dito is parang sense of belonging ba tawag mo doon or parang nabibilong ka sa grupo na yon. Walang parang ay hindi ako belong doon sa group na yon, parang ganon. And then next is they communicate directly and consistently. Nasasabi nila kung ano yung mga gusto nilang sabihin sa iyo directly. Okay, hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot. Tapos consistent naman yung
magsasalita nila or pakikipag-usap nila sa'yo. Hindi lang yung nakikipag-usap lang sila pag okay sila or pag trip ng nila, parang ganon. Okay? Dapat consistent yung pakikipag-usap nila sa'yo. Okay? Next is, they see you as their equal and their behaviors reflects this. Okay? Dapat, hindi safe ka sa mga friends mong yon if wala silang parang lamangan system. Okay? At yung mga pag kunyari, oh, friend kita, hindi kita nakikita as kalaban, hindi lang yung parang sabing, they just say it, but the actions also reflects what they say. And then number 5 is, they encourage you to express your emotions, kung ano man yung mga kailangan emotion na ilabas. Kung sad ka today, kailangan mo ipakita mo na sad ka. Okay lang na maging sad, parang ganon. Kung parang nagagalit ka sa mga sitwasyon, sige, ilabas mo lang yan. At saka hindi nila ini-invalidate yung mga reactions or emotions na nararamdaman mo. Okay? And then number 6 is, yung nervous system mo feels calm and stable whenever you are around them. Okay? So, ito yung mga signs that they are emotionally safe for you. Okay? So, madako naman po tayo sa online safety. Okay? Ito po yung third aspect kung paano magiging ma-ensure yung safetyness natin sa loob ng classroom. Okay, meron po tayong abbreviations para para at least medyo natin maikabisa natin yung some of the online safety natin. So, sa S, sabi dito, share responsibly. Okay? Lahat naman daw tayo, we love to share our photographs, yung mga fun things na ginagawa natin. Okay? But we need to be careful of what we share and always ask permission if somebody else is in the videos or photos natin. Okay? Dapat maging matalino tayo din sa pag-share kung ano yung mga pwede nating i-share, kasi hindi lahat ay masaya kung anong mga sinashare natin. Hindi lahat ng sinashare, nasi-share sa ating mga social media or nasa online ay maganda para sa mga tao and all. Baka minsan kasi nakakasakit yung mga sinishare din natin. Tama? Okay? Letter M naman is manage your privacy. Okay? Kung may mga apps po tayo, like for example, Messenger, WhatsApp, any apps na kailangan nating makipag-communicate, sometimes may mga private na message tayo na kailangan yung tao lang nakakaalam, mga ganyan. Alam naman natin doon sa online world na natin, mga uso yung hacking, at but the same time, may mga tao talagang hindi alam ang privacy, tinitignan yung mga cellphones. We need to turn on or we need to guard our privacy. Okay? And then, next is ask for help. Okay? Don't ever be worried about asking for help from someone you trust. You will not be judged. Okay? If ever may mga times na kailangan mo talagang mag-seek ng help sa other people, mag-seek ka lang sa mga tao na kakilala mo. Okay? Or someone you have trust. Okay? Para hindi ka naman ma-judge. And then letter R is respect others. Sabi dito, be kind. Other people may have different opinions from you, but that's okay. But if they become abusive, okay, for our students, okay, take a screenshot and block, report, and tell the adult. Okay, para at least maiwasan natin yung mga bullying, cyberbullying na mga nangyayari. Okay? Next is, think critically or trust your instinct. Sasabihin na, pag magpo-post tayo or pag may ginagawa tayo online, tatanungin natin yung sarili natin na, is it true? Or does that person really know me? Or has that really happened? Or always have a question in mind pag may mga nakikita tayo
na nasi-share sa ating online world. Okay? O kayo po ba, may mga mai-share kayo sa kung paano tayo magiging safe online? So, eto, bakit tayo kailangan maging maingat sa pag-share ng online? Because sometimes yung konting natin, pwedeng mag-contribute ng suicidal thought or parang hindi lang suicidal thought pero nagmamaterialize baka gusto magpakamatay ng mga bata na. Okay? So, sa classroom discipline naman po, sabi dito, classroom discipline is a business of enforcing classroom standards, okay, and building patterns of cooperation in order to minimize disruption and maximizing learning. A preventive discipline consists of those things a teacher can do to prevent discipline problems from recurring. Okay? Ito naman po yung mga types ng disciplines na pwede nating gawin sa ating mga classrooms. Okay? Number 1 is the preventive discipline. Okay? Pag sinabi nating preventive discipline it's about establishing yung expectations, guidelines, and classroom rules for behaviors to proactively promote positive student behavior and prevent classroom disruptions. Okay? Ito yung mga sineset natin na mga guidelines and rules natin pag nag-orient or parang pag kunyari first meeting pa lang natin sa mga bata, sineset na natin yung mga kailangan nilang gawin or hindi gawin sa loob ng classroom para maiwasan yung ating class disruptions. Okay? Next naman is yung supportive discipline. Okay, pag sinabi nating supportive discipline, sabi dito, it is about stopping misbehavior in its earliest stage by engaging students' self-control to get them back on the task. Usually, supportive discipline is done quietly, so only the misbehaving student realize what's going on. Ito yung mga types ng mga, kunyari, nagklaklase kayo, nagdi-discuss ka, tapos yung isang estudyante mo, iba yung ginagawa, kunyari, nagsa-cellphones, pwede mo siyang puntahan, tapos tapikin mo, oy, parang sabihin mo, oy, tama na yan, makinig ka sa akin. Parang ganon. Okay, ito yung sinatawag nating supportive discipline. And then number 3 is your corrective discipline. Sa corrective discipline naman po, it consists of consequences we apply for students' misbehavior. So parang sa supportive, meron nang nagawang misbehavior yung ating estudyante or mga estudyante. Pero dito, kung doon sa supportive discipline natin is medyo in-stop mo lang yung mga ginagawa nila, dito is nagpro-provide ka na ng warning or at the same time kung medyo masama-sama yung ginawa na nila at medyo naapektuhan yung klase talaga, okay? Pwede tayong mag-provide ng mga punishments or hindi pa aside from punishment or mga corrective measures, okay? Or mga para at least makita nila, like for example, ilagay na natin sila or papuntahin natin sila sa guidance or tawagin natin yung mga parents nila, pag-usapan kung ano yung pwede nating ibigay na corrective measures para sa mga bata, etc. etc. At sa pagtatapos po ng aming report, meron po kaming iiwan na mga katanungan. Okay, share nyo naman po. Sabi dito, can you give us your classroom rules? I-share nyo naman po kung ano yung mga rules na sineset natin sa mga classrooms natin para ma-ensure yung safetyness ng mga bata. Okay? At the same time, how was the implementation of yung mga rules natin? Okay? Yan lamang po at salamat sa pakikinig.